여기 와서 Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Alam niyo, hindi po ako mahilig sa kape. Si DE, ano siya, iced coffee. So, thank you po to Ate Rose. Ate Rose, hindi pa po namin naubos yung kape mo na pagkasarap-sarap. Ayan. Ito sana gagamitin natin today pero naubusan tayo ng yung filter. So, ito kasi maganda siya kasi meron na po siyang ito ba? Good morning pala sa ating lahat. Good morning. Magandang buhay, magandang araw. Welcome back sa ating channel. Yes, kakagising ko lang. Tapos na po ako maghilamos. Yung boses ko parang hindi pa lumalabas. Nasa ilalim pa mga kabistak. Ganyan talaga no, kapag early morning at late night, yung boses natin is parang nasa ilalim. Hindi pa siya lumalabas. Si LA po ay tulog na tulog pa. Habang si DE naman po ay maagang nagboxing ng ating mga chilies. Ayan, may loading po kasi tayo today mga kabisdak. So habang maaga pa, ayan, ready na ni DE dahil at 10:30 dadalhin po natin yan sa loading area. Etong nasa box na puti po ay ano yan siya, direct order mga kabisdak from our restaurant owner. So ayan, medyo marami-rami po. Thank God at marami tayong na-harvest today. Uy, bili, kintsana. Ay, okay lang pala siya mga kabisdak, oh. Kumakain man. Parang ano siya, naghihikap. Biologist, ha? Ito mga leftover nila is pinapasok ko na sa loob ng bahay, guys. Diyan. Bako. Yugi da. Yugi. Milik. Milik. Yugi, Milik. Itong si Milik, napaka ano niya. Yung nanay nila ba, napaka matapang. Atapang na pusa, guys. Kahit maliit yan, matapang. Ginaganon niya yung mga anak niya. Kapag inaagawan po siya ng food. Kaya isa-isa yung spot nila. Nilalagyan ko ng each plate. Each cat, each plate. Oh. Shaush, mani mo mo. Hey, Shaush. Magana man kumain si BC mga kabista ko pero masakit pa po yung isang claw niya. Isang paw pala. Anyway, nilipat ko po sa mas malaki na baso. Lalagyan kasi natin ito ng ice. Iced coffee po ang gusto ni DE. Titikman ko ang ating gawa. Ayan. Ang bango-bango niya. Ang bango talaga ng kape, no? At alam niyo, God is good talaga. Diba, problema ako dahil 1 week itong si Osaka boy, si brother-in-law dito sa bahay ni Bianan. And syempre, tutulong ako sa kusina dahil matanda na nga si Bianan. And nag-aalala din ako dahil may LA pa tayo. So, mahirap para sa akin guys, yung watagata, coming in and out of my house, pupunta sa bahay ni Bianan with LE. Kasi si LE, alam niyo na, hindi po siya masyadong nag-i-enjoy sa bahay ni Bianan. So kapag may mga times na kapag nandoon kami sa bahay ng kanyang lola is ayaw niya, gusto uwi na siya dito sa aming bahay. Hindi naman madalas pero may mga times na ganun siya. So guys,
tumawag po kahapon yung taga-center kung saan pumapasok si LA after school. Sabi nila may mga interns daw, mga estudyante from Seoul University, mga interns na gustong parang OJT sa center, mag-alaga ng mga bata, especially like LA's condition. Ganun po ang kanilang tinututukan. I think mga SPED students sila na mga interns. So they can take care of LE daw from 9:30 to 3:30 ng hapon. So good news talaga for us mga kabistak. For 1 week daw doon namin ipapasok si LE sa center. Sila na po ang mag-aalaga at the same time parang magkikipaglaro at turuan si LE. Ganun. So sobrang saya. Salamat Panginoon, as in dininig niya yung mga panalangin, yung mga worries ko. So wala na po tayong worries kung sino yung mag-aalaga kay LE. Kaya ko naman, pero yun nga, ako palipat-lipat kasi nandito nga si brother-in-law. Dubu chige po ang ating lulutuin for lunch. Ito po ang ating mga tofu. Ito po ang sauce ng ating dubu chige. Merong spring onion, sesame seeds, chili powder, applesauce. Meron po siyang shrimp bagoong, toyo, tubig, at pampalasa mga kabistak lang yan. At nilagyan ko din po ng dinikdik na bawang. At today ay atin pong itatry yung sesame dressing na pasalubong ni Tiago na Jubunim ni Osaka Boy sa atin. No? At meron din tayong perilla oil. Don't forget the perilla oil para sa ating tofu or dubu chige. Ayan mga kabistak, napaka-easy at simple lang po nitong lutuin. At paulit-ulit ko na pong pinapakita ito sa inyo. Para sa ating coleslaw ay itry natin itong Caesar salad dressing. O coleslaw pero Caesar salad dressing. Pero sige lang, itry natin. No? Mag-experiment po si Ajuma today. At nung tinikman ko itong Caesar salad dressing ng mga Hapon, ay, nagulat ako. Masarap siya mga kabisdak. Masarap. Masyarap. So, ayan na, ihalo natin ito sa ating cabbage at carrots. Ganyan lang mga kabistak. At dahil itong si Ajuma ay curious ako kung ano ang magiging lasa. Sabi ko sa isip ko, ihalo ko nga din, i-mix ko nga din itong roasted sesame seed oil, something. Yung dressing din ba, nakasama nitong Caesar salad. Actually, 4 yan na klase po na mga dressing na pasalubong sa atin ni Tiago na Jubunim, pero itong dalawa lang ang gusto kong itry sa ating coleslaw. So ayun na, pinagsisihan ko ito na desisyon mga kabisdak, kay hindi ko po maintindihan ang lasa. Dapat sana yung Caesar salad dressing lang ang nilagay ko, hindi ko na hinaluan nitong roasted sesame dressing. Hindi ko po siya maintindihan, hindi siya masarap, na nasira po yung lasa ng ating coleslaw. Kaya wag talagang wag mag-experiment, no? May patango-tango pa yan. Akala mo naman talaga masarap, pero hindi ko po maintindihan talaga. Nagsisisi ako sa aking ginawa, mga kabisdak. Mix po ang ating handaan, ang ating dish mga kabisda, kasi may Filipino cuisine at may Korean cuisine, kasi Pinay man ang kanilang magandang myunore. Pinay man ang daughter-in-law nila mga kabisda, so naghanda ako ng mga pagkaing Pilipino dyan. Siyempre hindi mawawala ang pangmalakas ang tortang talong ni Ajuma, tapos yung ating hindi maintindihan coleslaw, yung bigay ni Hubog Boy na radish, yulmo radish kimchi, ito kimchi, ito naman is mga umok fish cake mo yan, ito naman ay onion
manchangatsi, white onions yan mga kabisdak. Ito naman yung ulam ko kahapon na ginisang alugbati, okra at talong. Ito naman ay ginisang kalabasa. So ito ang niluto natin kanina na dubuchige, ang kanilang rice mga kabisdak. O ganyan ang rice nila. Kasi may ano yan siya, may barley na hinalo sa kanilang medyo sticky na rice. Ganyan po ang typical Korean rice mga kabisdak. So ayan, kain! Sabi ni DE, half daw ng ating dish ay from Philippines, half naman is from Korea. So ayun, mga unata mga kabisdak. 사람이 땅을 이렇게 어떻게 살지? 땅을 Binansagan na siyang mole duduji daw or mole si Tiagon Adjubunim, sabi ni DE kanina. Tapos pinagpapawisan na siya ng bonggang-bongga mga kabisdak sa paghuhukay. Legit yung paghuhukay niya, di ba? Nakita niyo naman ito sa mga past vlogs natin. Kada punta, kada bisita ni Tiagon Adjubunim dito sa bahay ng kanyang nanay, naghuhukay talaga yan mga kabisdak, di ba? O comment sa mga nakapanood ng ating mga vlogs dati pa. Lagi talaga yan siya naghukay. Last time, naghukay din yung pine tree. Hindi pa nalipat ang pine tree dahil wala pa po tayong narentahan na backhoe. So kain po, ito na ang aming lunch. 가지? 뭐 가지래? 먹어봐. 오크라 먼저 줘봐요. 오크라 일본 오크라랑 시청자 여러분 뭐가 다른가? 안녕하십니까. 8월 10일 뉴스 시민을 시작합니다. 서울시 교육청이 약 1조 2천억 원 규모의 추가 경정 예산안을 편성했습니다. 응? 됐어. 내년부터 시행되는 딸기? 전체 유아 교육부 지원 내면 뭐 먹어 이거? 하반기로 앞당기고 튕겨가지고 그죠? 학습과 잡수다 이거. 뭐야? 호박. 이거? 그래 이거? 처음엔 맛있는데 이제 싫어. 아 이거 불에 콩고래가지고 괜찮은데? Pasado po sa panlasa ni Bianan ang ating ginisang kalabasa, o 'di ba? Paulit-ulit pa nga 'yang kumakain. Yung tortang talong daw, unang tikim niya masarap. Pero ngayon hindi na daw siya nasasarapan. Oh. Tapos ito mga Japanese daw, alam ko may mga viewers po tayo mga taga Japan. Ang sabi ni DE, ito mga Hapon kumakain daw ng okra, which is true. Sabi ni Osaka Boy, kumakain talaga po ang mga Hapones ng okra. Oh, kumakain din pala. Ito mga Koreans guys, hindi po sila kumakain ng okra. Itong si DEO, as you can see, wala po siyang pinipili. Kahit Pinoy food, kumakain po yan. Walang pili si DE, which is nagustuhan ko sa kanya. Kahit ano pwede kong lutuin, kahit Pinoy food, Korean food, lahat po ay kanyang kinakain. Pwera lang sa mga matatamis, kapag nagluluto ako ng mga biko, ayaw niya nun guys, ayaw niya ng matatamis. Pero itong mga gulay-gulay, kumakain po yan. At may good news po ako kasi nagbago na pala itong si Tiagon Adjubunim, si Osaka Boy. 'Di ba dati no nag-drive siya sa Baguio, malapit na, muntik ka na siyang mamukmuk guys. Kay habang nagtatrabaho ay tumatagay, nalasing po habang nagtatrabaho. Pero ngayon, hindi na pala yan siya masyadong umiinom. Niyaya siya ni DE na magsuju daw. Sabi niya, ayaw ko. Kahit makuli, ayaw na daw niya, which is good. Sabi ko, tularan mo nga itong kuya mo, oh. Na-prank na naman tayo ni DE noong mga nakaraang araw. Sabi niya hindi na daw siya iinom dahil sumakit ang tiyan, pero ngayon wala na. hindi na po ako naniniwala diyan sa di na jud ko mo inom. Kauban na sa di na gyud ko mo usab, kausa na lang. Ang daldal ko today for today's video mga kabisdak ba. Pero yun nga, natutuwa ako dito kay Tiagon Adjubunim kasi hindi na siya masyadong umiinom. Umiinom naman mga 1, 2, 3 shots pero hindi na po siya naglalasing. Natuwa din itong si Bianan ko dahil hindi na naglalasing ang kanyang anak na lalaki, pangalawang anak na lalaki. 모기도 없는데 모기도 안 피웠는데 더 올라오면 사랑스러워요. AI 시대의 기사들의 새로운 수업과 교육 속에서 시작되고 있습니다. EBS는 진재입니다. Pagkatapos ko pong magligpit sa kusina ay lumabas ako mga kabisdak, ay nakita ko na itong si Tiagon Adjubunim aka Mole.
Ay naku, wala po siyang pahinga-pahinga after kain. Diretso balik sa trabaho, naghuhukay. At ito naman si DE ay ihahatid po namin sa post office. Ipapadala namin itong ating chili, 1 box of chili, yung in-order ng ating customer. O, direct order po yan mga kabisdak. Pagkatapos po dito sa post office ay pupunta si DE. Pupunta po tayo sa fire station. May pipirmahan lang si DE doon bilang isang fire volunteer. And after that ay pupunta tayo sa sa barangay health center para palinisan po natin ang sugat ni Saldi. Dumaan pa pala kami sa barangay hall. Pinadala ni Bianan yung kanyang ID dahil may matatanggap si Bianan na parang I think gift certificate siya mga kabistak para sa mga senior citizen worth 100,000 Korean won. Pinakuha niya kay DE guys. So after dito ay sa health center na po tayo. 아우 교리나 같이 주님. 들어와서 씻지. 같이 들어와서. 아, 저기 손다쳐 보이고 저기 뭐야? 거기 났어요? 그래 저기 수연이 그러더라고. 네, 춘천도 안 되고. Yung nagbigay po sa atin ng Powerade in can, siya po si Slowboy. Slowboy ang palayaw namin sa kanya kasi napakahinhin po niya. Kasama natin siya doon sa Bayanihan in Korea vlog na nagtanim tayo ng mga perela. Kasama namin siya po ang partner ni Saldi. So after naming uminom ng Powerade sa barangay hall, doon kasi din po nagtatrabaho si Slowboy sa barangay hall. Kapag wala siyang trabaho masyado, kapag hindi busy sa barangay hall, tumutulong po sila sa mga gawaing farm dito sa aming barangay. So after that, malapit lang po itong hardware sa barangay hall. Dito na, tumawag na si DE kay Osaka Boy para i-make sure yung PVC ang size kasi hindi maalam masyado si DE sa mga ganito. And after that, eto na, nasa health center na po tayo. Nakikita nyo na ba ang mga Detsu, ang mga Jujube? Sinyalis na po yan guys na parating na po ang autumn season, which is true. Kapag may Jujube na ay, na yan guys, pa-autumn na po tayo. And eto na, nandito na po tayo sa barangay health center. 에이, 이렇게 딱 이렇게. 소장님 말 잘 들어야 돼. 선생님 그 조용. 예. Ano dito sa bahay mo malang 쭉 잘해. 또 잘라요? 확 땡겨요, 소장님. 그거 어떻게 하는지? 뭐 우리보다 훨씬 똑똑한 놈이 뭐 그렇게 하려는데 뭐. 고름이 나오면은 세균이 감염됐다는 거니까 고름이 나오면 안 돼요. 그거 안 되지. 약을 이렇게 이렇게. 속동작으로 발라갖고 띄워주는 거 아니야? 안 아프다니까 확자가 땡겨요. 안 되지. 병원은 또 언제 가세요? 그러니까 뭐 계획은 이거 만지면 안 돼요? 돈 만지지 마세요. Ajakono hilama. 저거 떼야 되는데? 해줘요. 안 돼요. 네? 안 돼요. 양 계산 수 있어요. 그거는 이 딱자로 섞고 먹어야 되는데. 약 잘 드시고 계시죠? 그럼요. 5봉대를 줘 주신데. 진짜요? 야. 예. 말하니 돈이 저거 900원만 받으세요. Na-try nyo na guys yung ganitong luto ng mais, yung inihaw na mais. Ayan.
Meron po tayong boiled mais po dito, nilagang mais. Ito po yung mga mais na sana ay gagawin kong binaki. Pero ano na, hindi pa rin dumating yung aking in-order na baking powder. So, nilaga ko na lang sila mga kabisdak. Anyway, meron naman ako doong tinanim na sweet corn. Mas masarap pong gawing binaki ang sweet corn mga kabisdak. Yung yellow sweet corn. Ito kasi is ordinary yung mais lang. So, yun na lang ang anuhin ko. Hihintayin kong mamunga at yun po ang aking gagawing binaki. I don't know, baka makahanap ako ng sweet corn sa bayan, sa J-Mart. Gagawin nating binaki kung may mahanap tayo. So, for now, nilagang mais at inihaw na mais po ang ating gagawin. Makulimlim mga kabisdak. I think uulan soon. Buti na lang sana. Lord, ipaulan mo na. Ngayon, tikman naman natin itong inihaw na mais. Hindi naman masarap. Dumating na po guys yung in-order ko na rice. Yes po, sa online na po ako nag-order ng rice ngayon kasi ubos na po yung aming stock na rice. Pero tuwing anihan ng rice guys, marami po kaming rice from Rice Boy and sa lahat ng nagpatulong sa amin sa pag-seedling, rice seedling, ganun, binibigyan po kami ng rice. So ito para sa mga boys po ito guys. 20 kilos. 20 kilos. And ito, mahal po ang rice dito sa Korea. Naglalaro sa 50 to 70,000. Korean won. 50 to 60. Mga nasa ganun mga kabisdak. Mas mahal po ang Korean rice kaysa sa US rice. So, itong US rice ang binibili ko. Oh, Koy, kuwaari Koy! Repolyo, panglabog na yun no. Na. Para na. Bugas. By the way mga kabisdak, ito po yung kinuha ni DE kanina. Kaibiyanan po ito mga kabisdak. Oh, ayan. Yung kinuha po ni DE sa barangay hall. So, alam nyo ito si biyanan ko, napakaano talaga. Ito, binigyan niya po tayo. Binigay niya sa akin, sa amin, yung kanyang nakuha sa barangay hall. Sa kanya po ito, para sa mga matatanda. Hindi po ito yung sahod sa kanilang paglinis-linis. I don't know, allowance, sabi niya, allowance daw sa pagpapaperm. I'm not sure, basta binigay lang niya sa akin. 100,000 po ito. 100,000 Korean won, nasa 4,000 pesos. Sa akin na daw, binigay niya sa akin. Grabe si Bianan. Ano talaga itong aking biyanan ba? Napaka-generous ni biyanan. Parehas sila ni DE. Ang ugali po ni DE at ni biyanan magkaparehas. Yung
At itong si Chagon Oni, parehas yung rapper ba? Rapper. Pero may kind, may pusong mamon, mapagbigay. Si Kun Oni naman, si Kun Oni? Perfect. Almost perfect si Kun Oni. Hindi siya rapper, mapagbigay. Ano lang siya? Medyo boring. Pero si Kun Oni ha? Cool. Hindi lang siya funny. Ito naman si Osaka Boy. Okay naman, pero lalaki kasi. Hindi rin si Osaka Boy funny. Hindi rin siya cool. Normal lang. Mapagbigay din. Si Tokyo Boy, I don't know. Kasi naikwento ko na sa inyo si Tokyo Boy. Kakaiba po si Tokyo Boy. So, yan lamang po, no? Sa pala, nais ko palang i-special mention yung ating viewer na naalala niya si Hisugyong Upa. Di ba si Hisugyong Upa, sabi niya, nagtanong siya ba yung ikwento ko daw dati, alam niyo, na-appreciate ko na may nakikinig talaga sa mga kwento ko dito. Si Hisugyong Upa, siya po ang BFF ni DE. Naalala niyo mga siguro last year ikwento ko or last January ba? Ay, basta naikwento ko sa inyo na yung asawa niya is na-addict sa shopping. Tapos yun, ang madalas nilang pinag-aawayan. And then last time, malaki yung away nila, as in, matindi yung away nila tungkol sa addiction ni Oni sa shopping. So, pumunta doon si DE kasi malapit silang mag-divorce sa mga kabisdak. So, naman, naging okay naman. At ang balita sa shopping, addict pa rin siya sa shopping. So, nag-give up na lang si Hisugyong Upa para matiwasay ang kanilang pamumuhay. Give up na ni Hisugyong Upa yung kanyang reklamo tungkol sa compulsive buying ni Oni. So, walang nangyari mga kabistak. Give up na lang. So, happy na lang sila ngayon. Inaccept na lang ni Hisugyong Upa yung ni Oni, yung kanyang pagiging mahilig addict sa shopping. Everyday may parcel. So, ganyan talaga. Kayo mga asawa dyan, yung mga husband, kami mga asawa, always right po kami. Para sa happy wife, happy life. O, ganun. Ganun sana dapat. So, yun lamang po ang ating chika for today's video. See you on our next vlog, mga kabisdak. Ingat lahat!